Muli ang ating gawain ay tinawag nating The Faithful Word Ministry. Sabi ni Pablo kay Tito, mahigpit na nananalig sa matapat na salita na kanyang natutunan upang maiturang mahusay na aral at mapatotohanan ang mga sumasalungat. Bakit po natin laging sinasabi ito? Sapagkat sabi sa unang Timoteo, Kabanatang 4, talatang 1, ang sabi ng Apostol Pablo, maliwanag ang sinasabi na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Muli, marami po tayong mga kilala na mga ippapakilalang pastor, evangelist, intercessor na sariwang-sariwa pa magpasa hanggang ngayon. Ang sinabi ng Apostol Pablo patungkol sa mga, thank you Kuya Jerry, sa mga sinungaling at mga manhid na mga ito, wala nang pakiramdam. Kahit na anong sabihin natin sa kanila, kahit na anong mga bagay ang nais nating patotohanan sa kanila, hindi nila kayang patotohanan, tuloy-tuloy sila. Tuloy-tuloy sila sa panloloko, pandaraya, kasinungalingan, at napakakahanga-hanga ng banal na kasulatan sapagkat 2,000 taon na ang nakararaan ng sabihin ng Apostol Pablo ang patungkol sa mga sinungaling at manhid na, subalit hanggang ngayon ay nag-i-exist pa rin sila. Sinabi na sa kanila yung mga bagay na dapat nilang baguhin, wala. Talagang muli, manhid na itong mga ito. Di nila kayang magbago. Wala silang abilidad na magbago. Patuloy sila sa pang-i-scam sa kapwa nila, sa panluloko. Papakilala yung mga chairwoman, intercessor daw sila, magpa-prophesize daw sila, pero susweldohan sila. Every Sunday, ine-expose natin. Pero sila, wala silang kakayahang magbago o kahit na pasinungalingan man lang yung sinasabi natin, sa halip ay tuloy-tuloy pa rin itong mga ito sa pangluloko sa kanilang kapwa, Masahol pa sila sa Hamas. Masahol pa sa Hamas, na nananahimik yung mga liderato sa isang iglesia, biglang lulusubin, Siguro kung may mga baril lang to, pinagbabaril na kami nito mga to, nung mga panahong yon, Kung kaya, ang sabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians 2:17, di kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos sa halip. Bilang sugo ng Diyos sa kanyang harapan at sa aming pagkipag-isa kay Kristo ay buong katapatan kaming nangangaral. Okay. Ang sabi nitong isang pastor, na nakarating lang din naman sa atin, yung Matthew chapter 10 daw, ang konteksto daw ng Matthew chapter 10 ay ministry ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang 12 alagad sa Hudyo at sa Hentil. Minsan na magkukonteksto, sablay pa. Ngayon po, patutunayan po natin kung ano yung konteksto ng Matthew chapter 10. Subalit, mas mainam kung umpisahan natin sa Matthew chapter 1. I-contextualize natin, Tingnan natin kung ano yung sinasabi ng aklat ng Mateo mula chapter 1 hanggang chapter 10. Simulan natin sa Matthew 1:21. Ganito pong sinasabi. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ay isisilang para lamang sa kanyang bayan. Ano yung kanyang bayan? Bayan ng Israel. Now, punta tayo sa Matthew chapter 4 verse 23. Ang sabi naman, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita
tungkol sa paghahari ng Diyos. Preaching the gospel of the kingdom. Pinagagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ibig sabihin, nasa bisinidad ng Galilea ang Panginoong Hesukristo. Ang Galilea po ay nasa Israel. Bakit? Sapagkat magmi-ministry siya sa Galilea, sa Israel, patungkol sa tinatawag na gospel of the kingdom. Yung paghahari ng Diyos, yung kingdom na bababa mula sa langit na nasa Daniel chapter 2 verse 44. So meaning, Jesus preached gospel of the kingdom. Sa Matthew chapter 10 verse 1, ang sabi, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Makikita naman dito, pinagkalooban ng Panginoon Kristo yung kanyang 12 apostol para sa kanilang pagmi-ministry ay mapatunayan nila na sila ay pinagkalooban ng signs and wonder na magpagaling para paniwalaan sila ng mga tao. Sapagkat hindi maniniwala ang mga tao kung salita ka lang ng salita. Kinakailangan dapat meron kang ipakitang kakaibang gift kung saan ibinigay ito ng Panginoong Kristo sa kanila. So Jesus called 12 apostles and gave them the power. Sa Matthew 10:5-6, alam na natin ito, ang 12 ito isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Sa verse 7, ang sabi, humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit, yung kingdom of heaven, no? Yung gospel of the kingdom. Ano? So makikita natin, itong mga sumusunod na talatang ito ay patungkol lamang sa pagmiministeryo ng Panginoon Kristo at ng kanyang 12 apostol, exclusive, again, no, gagamitin ko yung salitang exclusive para sa mga Israelita o sa mga Hudyo o sa bansang Israel. Now, nambubwisit lang, no? Alam mo, marami tayo nambubwisit eh. Wala tayong magagawa ron, no? Karapatan nila yon, no? Na mambwisit, no? Now, may sinabi itong si nambubwisit, no? Pagdating na sa verse 18, ang sabi ganito, dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, no? And ye shall be brought before governors and kings for my sake. Bakit siya dadalhin doon, yung mga nagmi-ministry? For a testimony. Para patunayan nyo. Upang mapatunayan nyo. May mga papatunayan kayo, ang sabi ng Panginoong Jesus. No? May papatunayan kayo kapag dumating yung panahon na, ano yung mini-ministry mo? Patungkol sa kingdom? Dalhin sa governor to. Dalhin to sa mga opisyal. Pag dinala kayo doon, patunayan nyo. No? Ano yung papatunayan nila? Yung mga ipinagkalob na kapangyarihan sa kanila ng Panginoong Kristo. Okay? No? So, and ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony, laban, against, no? So, ikaw, lunatic pastor, do you see this word against? Laban. No? Laban. Laban sa kanila. Sino yung kanila? Yung mga namumuno. And then, laban din sa mga hentil. No? Pero, ang pagkakaalam niya dito sa talatang ito, nag-ministry kayo sa Hudyo, mag-ministry din kayo sa hentil. Ay, no, sinasabi, hentil. Hindi po. Patutunayan nyo yung mga signs and wonders laban sa mga hentil. No? Alam nyo po, ako po, inaamin po natin, no, na kapag nagtuturo tong si Lunatic, nakakonvince, no? Kasi gumagamit siya ng mga iba't ibang talata. Pero wala na po tayong magagawa kundi pasinungalingan siya at patotohanan ng Biblia. Ang Biblia po hindi maloloko, no? Ang tao maloloko. Ang pastor manloloko. Ang Biblia hindi, no?
Kaya kung titingnan po natin sinasabi ng Biblia, hindi po tayo maloloko. No? Ngayon, ito yung mga bagay na ginagawa ng mga apostol. Ang sabi sa verse 18, testify against them. Patunayan nyo laban sa mga nag-aalipusta sa inyo. Laban sa mga kumukontra sa inyo. Sino yon? Yung mga hentil. Ano yung patutunayan nyo? Eto, itong mga bagay na ito. No? Na si Jesus ay ipinanganak para lang sa Israel, na si Jesus ay nagtuturo ng Gospel of the Kingdom, na sila ay may mga kapangyarihan, na sila ay hindi pupunta sa mga hentil, na sila ay para sa Israelita lamang, at ang sinasabi nila, ang Kingdom of Heaven ay malapit nang dumating. Yan po yung patutunayan nila. Laban sa mga hentil. Pero yung sinasabi nito, ang konteksto daw ng Matthew chapter 10, mag-ministry daw sa Hudyo at hentil kasi nakalagay hentil, patunayan sa mga hentil. Siguro yung patunayan sa hentil, ang pagkakaalam niya, mag-ministry din kayo sa hentil. Hindi po. No? Ito yung malaking kasinungalingan. Bakit? Ginagawa nilang sinungaling ang Panginoon Jesucristo. Ginagawa nilang sinungaling ang Biblia. Na sinabi na nga na mag-ministry kayo sa mga Israel, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil, pero ito, babaluktutin. No? Babaluktutin. Sa Matthew chapter 10, yung konteksto niya, exclusive lang para sa Israelita. If you will ministry for the Gentiles, kung yung 12 apostol at ang Panginoon sa Kristo, magmi-ministry sila sa Gentiles, useless siya. Bakit siya useless? Kasi yung Gentiles, hindi naman siya bahagi ng kingdom na mini-ministry nila. So useless na mag-ministry sila sa mga hentil. That is why Jesus and His 12 apostles ministered only to Israelites. Okay. Naintindihan. No? Minsan ka lang mag-contextualize. Sablay pa. No? Sinasabi natin sa kanila na dapat context. Nag-context nga. Wala naman sa talagang konteksto, sablay-sablay naman, no? Anyway, maniniwala rin naman yung misinformed, no, na kanyang mga miyembro. Kaya't muli, ang sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, maliwanag yung sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlilang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ano po? Alam niyo po, itong mga taong to, hindi lamang po mga sinungaling to. No? Ito po ay mga kampon ni Satanas. No? Ito na naman si Brother Mel. Ang lakas na naman ng loob na itong mga akusan ng kapwa niya. No? Patutunayan po ni Brother Mel uli. No? Patutunayan natin. No? Itong mga sinasabi natin patungkol sa mga taong ito. Kasi ako po personally, hindi ko po masasabing matitino itong mga to. Ano? Subalit, may mga patunay naman po si Brother Mel, no? At ito na po yung patunay. See how they twist the word of God. Ayon sa salita ng Diyos, sa Genesis chapter 3, verse 3, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag mong kakainin yung prutas, Eva. Sapagkat pag kinain mo yung prutas, Eva, mamamatay ka. No? Mababasa, Genesis chapter 3, verse 3. Ang sabi ni Satanas, nandun si Satanas ng panahong yon, pwede mong kainin yung prutas, hindi ka mamamatay, tatalino ka pa nga Ano? Makikita natin na mula sa umpisa pa lang, ay binabaluktot na ni Satanas yung salita ng Diyos. No? Niloloko niya na yung tao. No? Sinabi ng Diyos na wag namin kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Ang sabi ni Eva, kung kami raw ay kakain, mamamatay kami. Pagdating sa verse 4, ano sabi ng sinungaling na Satanas? Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Full opposite. Yung sinasabi ni Satanas, tsaka ng Diyos. Kabaligtaran. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungan yon, makakaunawa kayo. Ganyan kabaluktot ang mga utak nitong mga to, parang si Satanas. Ganyan nila gawin kung paano baluktutin ang salita ng Diyos.
na binasa natin sa Genesis chapter 3, verse 3, 4, and 5. Alam niyo po, magpasa hanggang ngayon, para silang si Satanas, binabaluktot pa rin yung salita ng Diyos. Ha? Ang sabi ng Matthew 15:24, si Jesus ay isinugo para sa Israel. Ano sasabihin nitong mga Satanas na to? Hindi lang para sa Israel. Ito, easy to read version. No? Ito, ganitong version. Kung ano-ano babasahin. No? Para mabaluktot lang yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yung 12 isinugo para sa Israel. Hindi na naman daw. May mga babasahin na naman. Kung ano-ano naman. No? Kung ano-ano. Babasahin na naman. Ang Matthew, Mark, Luke, and John ay para sa Israel lamang. Matthew 10:5-6, yung ministry ng mga apostol. Ano sasabihin ng mga kampo ni Satanas? Hindi, para rin sa Gentiles yan. Para rin sa body of Christ yan. Si Pablo ay para sa Hintil. Ang sabi sa Romans chapter 9 verse 15. Ano sasabihin nito? Hindi, nag-ano rin sa Hudyo eh. Nag-ministry din sa Hudyo si Pablo. Ayan o, pumasok sa sinagoga o. Ayan o, nag-ministry sa Hudyo. O ang tanong, bakit nga ba pumasok si Pablo sa sinagoga sa mga Hudyo? At bakit siya nagmi-ministry sa mga Hudyo? Ang ministry ni Pablo sa mga Hudyo, kung makikita nyo, ay hindi grace. Hindi magmi-ministry si Pablo ng grace nung mga unang ministry niya, sapagkat ang mga Hudyo ay para sa kingdom. Hindi sila sa grace na kagaya natin. Kung kaya't ang Apostol Pablo, nagmi-ministry din sa mga Hudyo, pero dun sa umpisa ng kanyang ministry, ang ministry niya, kingdom. Kasi useless na ministryhan ng grace yung mga Hudyo, kasi kingdom sila eh. No. Ang buong Israel ay maliligtas. Si Judas, Israelita, nasasabihin nito mga to. Si Judas, hindi ligtas yan, ganyan-ganyan, no? So makikita natin, dito, si Satanas yung nagbabaluktot ng salita ng Diyos. Dito, yung mga kampon niya na. Pinasa na yung kapangyarihan sa mga kampon. Pareho-pareho sila. Kung paano nila pasinungalingan ang salita ng Diyos. Wala silang pinagkaiba kay Satanas sa Hardin ng Eden. Doon sa Genesis chapter 3, verse 3-4. Ganon na ganon pa rin. Wala nagkaiba. Itsura lang siguro. Hindi, siguro itsura. Magkakaitsura lang din naman yung mga yan, no? Kaya wala silang pinagkaiba. Kaya ang mga trabaho talaga nitong mga to, baluktutin yung salita ng Diyos. At tayo naman dito, nakahanda tayo na depensahan. Para tayong Israel, didepensahan natin yung teritoryo, no? Sila parang Hamas, no? Lusob ng mga mga ganyan, no? So tayo nandito para protektahan ang salita ng Diyos. At hindi na nakapagtataka ito sapagkat ang sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13, ang mga hiyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka ang kanyang mga lingkod sila, no? Magkunwaring lingkod din ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga ginawa ko. Nagsinungaling sila, nanloko sila, yun lang din ang kahihinatnan nila. Kung pinagkakitaan nila yung magandang balita ng katotohanan, magandang balita ng kaligtasan, yan lang din daw ang kahihinatnan nila. No? Sisingilin din sila. Okay, punta po tayo sa ating topic for the Sunday, tithing. Medyo interesado lahat ng mga denominasyon, no? Mga biktima. Mga biktima ako niya, Brother Mel, no?